Mga kasayan, ilalagay tayo ng kill switch sa ating motor. Ito siya. Yung nakaraan dito, nilagay natin to sa itong kill switch na to sa TMX 125 dahil iba na yung niya. Iba na yung kanya handle switch. Ito siya kasayan ha. Pero mas maganda kung itatago natin yung kill switch natin. Yan siya. Pag nakapindot yan, di under ating motor. Pagka naka-off na yan, under na yan. Ito yung gagawin natin sa ating skeleton na motor para safe pa rin siya kahit skeleton siya. Diba yun? Ito siya sa yung paglalagyan natin. Para safe pa rin yung ating motor. Ito yung gagawin nating kill switch. Ang pagkabuo pa yung susian ninyo, isa lang yung ilalagay ng kill switch. Pero pag sira na yung susian, mas maganda kung double kill switch ang ilalagay natin. Para safe na safe. Double kill switch ang ilalagay natin dito sa ito siya. Itong isang wire, dalawang wire lang naman ang kailangan natin dito. Ilalagay natin sa negative o body ground. Pwedeng sa ganito, sa mga tornilyo, pwede rin sa ground. Sa ground nito ay, ang color coding ng Motopoz ay Honda, Husi, Euro, Skygo. Magkaka-color coding sila. Yan siya ba. Tapos, ilalagay natin yung isa sa black-white. Yung black-white ang kulay ng ating kill switch. Katulad ng ganitong mga tulad ng yung mga natin. Itong mga CDI na to. Ito. Limbawa, pang TMX, ito siya. Nandito yung kanyang kill switch ha. Yan. Black, white, motor star, ganyan Ito yung kill switch niya Pagka naman si ito namang Krypton, ito naman yung kill switch niyo. Black, white. Tapos ito black, white din, ito siya Tapos ito naman mga XRM, SYM, sa gitna naman siya. Ito siya yung mga 5 pin CDI sa gitna lang siya. Ito yung black, white. Dahil walang connection yung black-white, itong black-white ito walang connection, ilalagay natin ito rito. Pupunta tayo sa CDI. Sa CDI, ito siya Yung gitna ng ating CDI, ito ang kill switch. Dito natin siya ilalagay. Hindi natin ilalagay dahil walang supply ito. Ito. Pero kung may supply dito, dito lang natin siya ilalagay, okay na. Ayan siya, nakaano na siya. Testing na natin. Ito yung gagawin natin sa mga skeleton. Pinindot natin. Kill switch. Patay na siya. Pagka may nagloko sa ating motor, pinindot yan, pinapakan. Kaya ngayon ang gagawin natin, double kill switch. Maglalagay pa tayo sa loob. Kailangan pa natin ng isa pang switch para maglagay sa loob. Tingnan natin switch natin. Ito. Halimbawa kasain, walang battery naman ang inyong motor. Hanapin nyo lang yung mga tornilyo. Sa mga tornilyo na yan, meron diyang ito yung mga tornilyo na to, ground. Pwede kayong kumuha dyan. Dahil may battery, sa battery na lang tayo kukuha. Kung walang battery, sa body ground lang. Ito siya, ilalagay natin yung isa. Yung isa sa negative. Tapos yung isa doon pa rin sa black, white, sa kill switch pa rin siya. Para maging double kill switch na itong gagawin natin. Titaipan nyo lang yan para tago. Tsaka kung skeleton, mas maganda. Ito yung skeleton ko to, ipapasok ko yung CDI nito sa loob ng compartment. Palustoy natin dito.
Tapos ilalagay natin sa isang switch. Tapos nakasarado na yan. Lalo kung buo pa yung ating buo pa yung lock ng ating upuan. Safe na safe yan dyan. Ayan na. Switch. Okay, pag binuhay nila yan, bubuhay na rin. Pag pinatay natin sa loob, tapos binuhay nila yan, binuhay nila tong isa, hindi na andar ang ating motor. Magpapakapagod na lang sila kasi sumipa ng sumipa. Hindi siya andar hanggat hindi nakapindot yung ating kill switch sa loob. Yan, ganyan lang kasi yung paglalagay ng double kill switch. Para safe pa rin kahit skeleton. Ito kasi ang gagawin nating skeleton to. Para walang wire na nakakalat. Alisin natin yung battery at saka yung regulator rectifier. Kahit alin ang patay nyo rito kasi na, kahit alin sa dalawa po pwede. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.